Welcome back sa aking YouTube channel mga idol. Ayan, so meron akong i-share lang sa inyo ng kaunti regarding dito sa speaker na to na Pro Series, no? Ayan. So sisilipin natin. Ayan. So ito po ay Rocksound PA12. So 8 ohms, 450 watts, made in USA. Aba? Talagang made in USA ba ito, mga idol? Okay, so bali nasira itong coil nya, nasunog, no? Dahil binira ng gusto. Kaya pinalitan natin ng coil, mga idol. So yung coil nito, mga idol, is nasa 65 mm. So may kalakihan na rin ng konti. So nasunog talaga natusta. So tapos na nating i-repair to. So syempre wala tayong original coil na ipapalit. Syempre mga replacement lang. Pero nabalik din natin sa dati yung kanyang tunog. So dapat may balik natin sa dati yan. Okay, so ginagamit ito sa pang mid. So magandang pang mid itong speaker na to, mga idol. Pang mid range talaga to. Yung problem lang dito, yung walang binding post. So solder lang pag nagkabit kayo sa kanyang connector. Solder lang siya. Ayan. So pinalitan natin ng coil. Ayan, okay. Goods. Medyo medyo challenging lang sa pagkabit ng kanyang coil, so sa pag-align. So dapat talaga meron tayong pang-align diyan na na yung parang plastic caps na pang spool yung tawag doon, para may align talaga ng husto. So susubukan natin, mga idol, patugtugin natin. Okay. Pagbugtaw mo. So okay din yung bukas. Di mo na late ka na, galitin mo yan. Ano palang oras? Lagi man ka muna. Ngarap lang ka po. Ano na oras? Ano na ni guro? Pagbugtaw, pag lantaw mo sa cellphone mo, alas 4 pa lang sang aga. Forever na, habang buhay pa. This song is brought to you by Alaksan FR. Kung matuon ang bilis, matuon ang paglila. Alaksan FR. Ayan, so okay na ito, mga idol. So ready for delivery na po. Hindi nagkikit na. Umara lang ho. Okay. Yan, so maraming salamat sa kay Sir, shout out po, no, dahil sa pagtitiwala sa pagpa-repair ng kanyang speaker dito. Okay, so ayan, so hindi lang ganitong speaker yung nire-repair natin dito, mga idol. Nagre-repair din tayo dito ng mga battled speaker, pang sub na speaker, no, pang battle talaga. Nagre-repair tayo dito. Okay, so pwede nyo nang dalhin yung mga speaker nyo dito sa ating shop, mga idol. Okay, ayan. Okay, so ready for delivery na naman to. Dadalhin na lang natin to, tsaka i-deliver mamaya para syempre magamit na ni Sir. Okay, so ayan, so walang sayad. Medyo hirap lang sa pag-align ng ganitong klaseng speaker kung wala tayong plastic na spool. Ayan. Kasi unang kabit ko dito, merong sayad. Ayan, so nadali rin. Kasi konti lang yung clearance ng ng kanyang coil sa spool. Yung pinalit natin dito na coil ay out lang siya. So yung original niya na coil out lang din na 2 layer. So ganun pa rin yung pinalit natin. Tapos yung kanyang winawindingan
Hindi siya fiber, aluminum siya. Okay, so yan. So medyo challenging yung pagkabit natin dito. Medyo nahihirapan tayo dahil pagkabit merong sayad. Okay, so sa ngayon okay na siya, wala nang sayad ito mga idol. Yan. Okay, so di 12 inches po ito mga idol. So design for mid-range. Napakaganda ng bukas nito sa mid-range. Ayan, so 12 feet. 12 feet ba yan? 12 inches. Ayan, no? 12 inches, no? 12 feet. Napakalaki niyan, ah. Joke lang yan, mga idol. Grabe yung sinapit ng coil nito, mga idol. Parang, ano talaga, batok na batok talaga, mga idol. Yan. Okay, so dito sa ni-repair natin na anchor tank, so tapos na rin to mga idol. So bali in-observe natin. So nagpo-protect pa rin siya, pero sa ngayon okay na, hindi na siya nagpo-protect dahil yung ano pala, yung kanyang fan pala ay napakahina. Umikot. Parang yung thermostat ng fan niya, sense ng fan niya, supply ay hindi nagpa-function ng maayos. So, sa ngayon okay na, goods na. Yan, so malakas na yung ikot niya. Yan. So kaya siya nag-overheat. Maliban doon sa stepper na pinalitan natin, yung driver ng kanyang step. So maliban doon, so meron pang isang salarin. Okay, yan. And wow, update din sa aking isa pang amplifier na gagawin. So ito na siya, yung board. Tapos na. Budget na lang sa power yung hinihintay dito. Complete na rin sa heatsink. Pag nakabili ng mga power transistor, pwede na rin natin itong buuhin. Para syempre meron naman tayong ulit na panibagong amplifier. So doon ito ilalagay sa grill na alpha. Ito. Yan, so ito siya mga idol, Krell Alpha 1.5. Diyan ko yan ilalagay. Kung nagsaksi sana yung ginawa nating engine, ito. So yun na sana yung laman ng Krell Alpha natin. Kaso lang nagkakaroon ng problema to dito sa kanyang engine. Sa main amp walang problema kasi tested na natin yung main amp na ginamit natin. Yung engine talaga yung may problema. Umaandar naman siya in minimal volume. Okay, maganda yung ano niya. Yung problem lang pag tinasan mo na pag minamax mo na yung kanyang volume, lalong-lalo na pag mayroong nakakabit na buffer. So pumuputok yung kanyang mga MOSFET. So yun lang yung isosolve natin dyan. So tingin ko madadali rin natin yan. Sa tingin ko hindi siya pwede sa mga common na mga MOSFET. So kailangan talaga yung kanilang ginagamit mismo na MOSFET, yung mga Yamaha engine. So kung titingnan kasi natin yung mga original na P35, P7H ng Yamaha, ibang klaseng mga MOSFET yung ginagamit nila. Tapos yung mga power transistor ay Sanken. So wala ka makikitang mga naka Toshiba o MGL, wala. So try kong gagamitan ng kasi wala naman tayong mabibiling MOSFET ng Yamaha na mga original. So wala tayong dito mabibili. Medyo mahirap hanapin 'yon. So try ko tong kabitan ng IGBT. So titingnan natin ulit kung sasabog pa siya or puputok pa yung MOSFET. Ayan, so maraming salamat sa balak kumorder na mga processors natin, equalizer tsaka parametric equalizer, crossover. So ayan, may link tayo dyan sa description sa baba mga idol kung gusto nyo mag-shop sa Shopee. Prostax, crossover at equalizer kung gusto nyo mag-direct order sa akin, message na lang po sa aking Facebook account mga idol. Maraming salamat.